Mega love shoutout, Ma'am Sat. Nandito tayo kay Attorney Claire Castro. Puntahan lang natin itong pinaka-maiksing topic niya. 19 minutes. May bagong kaso na naman si Mike Defensor. Nag-maintain ng drug den sa KTV. Ay, Diyos ko po, Rudy. Sige, tingnan natin. Bilisan natin ito para matapos. Okay, sa mga bagong pasok, again, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Bilisan natin to. Hindi ko nakikita yung name mo, pero binabasa. JDC na Budi Posibleng reklamo na isasampa. Wait lang. Okay, here we go. Ayan, sabi niya, namumuliti ka. Okay. Samantala, may iba pang posibleng reklamo na isasampa ang National Bureau of Investigation kaugnay ng umano'y human trafficking operation sa isang KTV bar at hotel sa Pasig City. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, hindi pare-pareho ang papel ng mga individual na isasama sa reklamo. Sina dating Congressman Mike Defensor at kanyang asawa ang sasampahan ng kasong qualified trafficking, habang ang iba pang opisyal ng KTV bar at hotel ay pasok sa iba pang probisyon ng batas. May isa ring naabutan sa raid ang naisama sa reklamo. Pero ayon kay Matibag, hindi qualified trafficking ang kasong tinitignan dito, kundi trafficking pa rin na may kaugnayan umano sa solicitation. Tinututukan din ng NBI ang anggulo ng illegal na droga, lalo't may mga naunang kasuhan dahil sa umano'y paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Nakatakdang maghain ngayong hapon si Matibag ng reklamo laban kina Defensor sa Pasig City Prosecutor's Office. Samantala, okay, ito. Ba? May kaso na sasampa na human trafficking, right? Pero, di ba, hanapin natin ulit ha. Hanapin natin, wait lang. May video yun at kitang-kita. Basta mga body cameras ng mga police. Ay, mga NBI. KTV. Okay. Defensor. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Maraming salamat. Okay, let's go. Tingnan ko lang to ha. Pasok tayo dito. Yan, oh. Diba yun? Okay. The NBI wishes to clarify certain matters surrounding, okay, individuals found on the premises who initially appear to have no part in the criminal action. Wait lang, mga to. The NBI, nasa na ba yun? Mula yata dito. Wait lang, mga kila. The Chicago case, far from close. In a few days, the NBI will be filing additional charges against other individuals and entities. We exercise prudence because we adhere to the standard of certainty. Kailan ito nilabas? Kailan mga kila ko lang yung date. April 28 pa pala to. Okay? April 28. Kailangan hanapin natin. Hindi ito. Okay, wait lang. Meron silang na-confiscate na drugs. Ito. Human trafficking and drug offenses. Pasok tayo dito. Para meron lang tayong konteksto. Diba? Entrapment. Hanapin ko lang. Saan ba yan? Ito. On the night of the operation, the undercover agents posing as customers were able to confirm the setup and transact with the establishment's handlers. NBI. Okay, chat. Niray na sabi. Okay, nagpapacilitate sila in offering women for sexual services. So, hindi naman yan na-deny, mga ka-clear. Ito yung mga na-seize. Authorities recovered marked money, condoms, lubricants, and multiple items believed to be linked to the alleged operations, including receipts, calling cards, and record books. Ito pa. Also seized were plastic sachets containing white crystalline substances, a capsule suspected to contain illegal drugs, and a small tin container with marijuana residue. Additional items including 30 pieces of 1,000 bills and drug paraphernalia were recovered from one of the suspects. Yan ha. Yan. Okay. Okay, yan ha, mga clear. Now, ang kinaso ay human trafficking. Kasi ginawang sex den. Diba? Ang KTV, di mo na, KTV hanggang sa Blue Hotel. Diba? So, mga ka-clear, since lumalabas, diba? Sinabi ni Director Matibag na may kinalaman or parte si Mike Defensor dito sa Chicago KTV dahil sa kanilang mga floor plan, sa mga testimony at yung mga nakuha mga ebidensya. Ngayon, so parang wala doon sa mapoprove na hindi parte. May third party. Kasi sasabi ni pinauupahan to, may third party. Pero parang wala tayo nakikitang third party. Diba? So dapat i-prove yan. Ang ginagawa ngayon, nagtuturo ngayon si Mike Defensor na mga investors niya dito ay senador at kaalyado daw ng Malacanang. So doon pala mga kliko, kaalyado ng Malacanang. Di dapat. Hindi niya sasabihin, pinopolitika lang siya, di ba? Okay. So, mga kaklir, kung meron na gumagamit ng droga dito, ibig sabihin, allow. Kailan pa to ginagamit na drug den? Di ba? So, kung ito, yung mga empleyado dyan, yung may-ari ng Chicago KTV, yung nag-manage ng Chicago KTV,
ginagawa itong nag-aalaw sila ng mga babae for sexual services. Mga ka-clear, let's face it, sa mga movies syempre parang na-imagine nyo ba yung movies na may mga sex din, pero at the same time may gumagamit ng mga droga? Na-imagine nyo yung mga pelikulang gano'n? Parang sindikato style. Alam niyo yun, di ba? Pag merong babae na dinabayaran, parang kasabay nito may droga di ba? At yun yung lumalabas dito. Dahil mayroong nakuha na ng droga. Diba? May shabu, may marijuana. Di ba? Lord Glenn? Thank you, Lord Glenn, sa song mo Saan nakita mo na pinalabas namin. Thank you. Yan. So, may parusa ba? Kung inaalaw mo ang yung establishmento na maging drug din. Diba? Mabigat din na kaso yun, mga ka-clear. Ito Ito yan. Tignan natin. Pasok sa inyo. Oops, narangan tayo. Again, mga kabatat, sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like and subscribe. So, lakihan natin. Ayan, okay? Lakihan natin para mabasa niya. Maintenance of a den, dive, or resort. The penalty of life imprisonment to death and a fine ranging from 500,000 pesos to 10 million pesos shall be imposed upon any person or group of persons who shall maintain a den, dive, or resort where dangerous drug is used or sold in any form. Diba? Akala ko ba ang iniidol nila may war on drugs? Akala ko ba ayaw ng iniidol nila tungkol sa droga? Tapos sila na mga kaalyado ng mga Duterte, inaalaw? Siyempre, question mark. Nandyan sa Chicago KDB. Naaalaw na gamitin ang isang lugar, isang negosyo nila, gamitin na negosyo sa pagiging sex den at pagiging drug den. Di ba? Kayo yung nag-manage ng property. So, ako sabi nyo, hindi na to i-close na to. Pero bakit may nagpa-facilitate pa? At may nahuli pang drugs dun. Yun lang. Pinakita ko sa inyo, di ba mga kliko, yung mga nakuha? Seized were plastic sachet containing white crystalline substances, a capsule suspected to contain illegal drugs, and a small tin container with marijuana residue. Pinakita niya sa camera actually, nung ni-raid. At meron pang drug paraphernalia. Paano tong lumusot? Di ba? Kaya sabi nyo, the NBI said the discovery of suspected narcotics led to additional charges under the dangerous drugs law. So yung nahulihan yan, syempre kakasuhan ng drug cases, illegal ng kaso na illegal drugs. Yun nahulihan. Yung nag-maintain ng den, paano nakapasok? Ba't na-allow? Diba? So, paano mo maipapaliwanag na hindi ka nag-aalaw ng droga doon? Meron kayong mga customer na may dalang droga doon. Paano nakapasok? Tama. Diba? So, yun lang mga kaibigan natin hindi ko alam kung dito papasok siya kasi naging sex din na nga siya at naging drug din pa. So, iba yung human trafficking, iba yung nag-maintain ng drug din. Mga kaibigan. Okay? So, tignan natin kung ano pa yung pwede ikaso sa kanya. Ano pa sinabi dito? Wait lang Matapos na pa siya. It was a shot. Diba? Vice Ren So, yun lang. So, hintayin natin. Shout out. Hintayin natin ano Long pa time yung no additional cases. Kasi ang dami nangyari dito sa KTV na to. Ang dami na parang ang hirap niyang i-deny agad. Kasi nga, yung KTV may exit diretso papunta sa hotel. Blue Hotel. So parang Nakita ng ganun. planado yung galawan dun sa loob. Pati yung Agree. exit, diba? Pati yung exit, inayos. So let's see. Tingnan natin Rodrigo Duterte. Pati mukha talaga Nandito pala nakakapag pala si Rodrigo Duterte R. Nakakapag ka-clear dito sa atin Sabi niya, aray ko. Diba? Tangerine. Diyos ko po. Ano to? Bolimte. Tama ba pag-pronounce ko? Holy women. Bolim. Ayan. Okay. So, mga klileta sila kasi may additional pa na maaaring maikaso sa kanya. At tingnan lang natin kung ano ngayon. Kasi pinakita ko lang sa inyo kung pag-uusapan ay pag-maintain ng drug din. Ayan. Ito pa mga klileta. Maliban sa nag-maintain ito pa. Ito, if such den, dive, or resort is owned by a third person, the same shall be confiscated and escheated in favor of the government, provided that the criminal complaint shall specifically allege that such place is intentionally used in furtherance of the crime. Naku, dapat i-prove to. That the criminal complaint shall specifically allege that such place is intentionally used in furtherance of the crime. May aquarium, may mga babae, for sale, on service, sexual services for a fee, tapos may mga droga. So, paano hindi paano nila
mapuprove na hindi ito ginawa for that purpose. Diba? That the prosecution shall prove such intent on the part of the owner to use the property for such purpose. O syempre, ipoprove na yun yan. Sa pagiging nag-hire ng mga babae para ibenta sexual services. Walang denial dun. Diba? So, pero dapat malaman, itong lugar ba ito ginawa for that purpose? Kasi tago. Diba? That the owner shall be included as an accused in the criminal complaint. O provided finally that the owner shall be included as an accused in the criminal complaint. Baka nga, pumasok. Mga ka-clear. Ito pa. Ano pa dito Employees, sabi dito, employees and visitors of a den and dive also. The penalty of imprisonment ranging from 12 years and 1 day to 20 years and fine ranging from 100,000 pesos to 500,000 shall be imposed. O, employee, ba't nakapasok yung droga, mga ka-clear? Ba? An employee is aware of the nature of the place as such. Ando dun Any person who not being included in the provision of the next preceding paragraph is aware of the nature of the place as such and shall knowingly visit the same. Ako pati visitor, mga clear. Pero tingin ko naman, hindi nasa kabilang pinto, baka naman hindi, wala naman sa droga, girls lang. Pero yung owner sa kayo nagme-maintain ito, dapat maging liable. Okay mga clear, so maliwanag tayo, hindi natin alam kung ito magiging kaso. Pakinggan lang natin si NBI Director Matibag kung ano pa yung other cases because may binanggit about the droga. Kasi may nakasuhan na sila. Nahulihan nga ng droga Okay mga clear, Haploy WST. Galing na song ni Lord Glenn. Salamat Lord Glenn. Oo nga yan. Welcome back. Welcome ni Shiro, si Rodrigo Duterte. Nakakapanood siya ng Attorney Claire Castro dito sa YouTube channel natin. Di pala mahigpit doon. Di pala mahigpit. Salamat, attorney. Grabe. Naku po, problemado ngayon si Hikon. Mga kakabsat. Problemado ngayon lalo si Mike Defensor. Paano pa naman? Hindi lang pala human trafficking, pati droga. Diyos ko po. Ay, nako. Karma na talaga yan sa'yo, Mike Defensor. Alright, next topic tayo. Punta naman natin si attorney kayo sa mga kabsat. May sinasabi siya kaninang umaga. I-share ko lang sa inyo. Okay, countdown muna tayo. Here we go.